Ang share ko po sa inyo, ang title ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Di ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong sarili o sa ibang tao maliban magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. At the only way para magkaroon ka ng peace with God ay sumuko sa Kanyang paghahari. Nagkaroon po ng debate between Sam Harris at si Rick Warren. Si Sam Harris ay hindi naniniwala sa Diyos. Siya po ay atheist. At nagkaroon po sila ng 3.5-hour debate. Sinabi po ni Rick Warren, Sam, ang nakakuha ng attention ko ay hindi ang hindi mo paniniwala sa Diyos, kundi bakit hindi ka naniniwala sa Diyos? Kasi ako'y walang sapat na pananampalataya para hindi maniwala sa Diyos. Sabi ni Rick Warren, mas madali sa akin na paniwalaan na may nagdisenyo ng creation, may lumikha ng mundong ito, kaysa bigla na lang ito umulpot o lumabas. Sabi ni Rick Warren, Sam, I know that you are atheist. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Pero hindi mo mapapatunayan at hindi mo mapatunayan sa akin na walang Diyos. At siguro hindi ko rin mapatunayan sa iyo na may Diyos. So, pareho tayong nabubuhay sa pananampalataya. Sabi ni Rick Warren, ako ay naniniwala sa pananampalataya at ikaw naman ay nagdududa o hindi naniniwala sa pananampalataya dahil pareho namang hindi natin mapatunayan. Then, tinanong niya si Sam, the question that hits the heart. Sam, sagutin mo ako. Kung ikaw ba'y naniniwala sa Diyos, babaguhin mo ba ang lifestyle mo? Nagkaroon ng gap at sumagot si Sam, yes. Therefore, hindi existence ng Diyos ang issue. Hindi ang issue ay kung may Diyos o walang Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay hindi mo mapaniwalaan na may Diyos, kundi ayaw mo na magkaroon ng isang Diyos na magsasabi sa iyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ayaw mo na magkaroon ng isang sovereign God dahil ang gusto mo, ikaw ang magpapasya ng tama at mali. Gusto mo na ikaw ang Diyos mo. Ito po ang original sin. Hindi po pagkain ng apple. Masarap ang apple. Ang original sin is when mankind decided that he will be like God, deciding for himself what is right and what is wrong. That is eating the fruit of the knowledge of good and evil. Ito po ang reason kung bakit wala tayong kapayapaan sa Diyos. Gusto po nating tayo ang masunod. Gusto po nating tayo ang Diyos. Gusto po nating gawin ang gusto natin. Ito po ang reason kaya gumawa ang tao ng Diyos na mapapasunod niya sa gusto niya. Santo na merong iba't ibang specialty. Kung gusto mo ng santong nagpapabalik ng mahal sa buhay na nawala ang puso sa iyo, ito ang santo. Kung gusto mo naman ang magaling sa kagat ng aso, ito ang santo. Gumawa ang tao ng Diyos according to His need. Gumawa ang tao ng Diyos na napapapayag niya sa gusto niya.
Kung mahilig mag-basketball yung tao, ang kanyang Santo Niño ay naka-uniforme din ng basketball player. At kung ang tao ay pulis, naka-uniforme ang Santo Niño niya ng pulis. Diyos ang mag-a-adjust sa akin. Ito po ang nasa likod ng reasoning ng lahat ng pilosopo. Ako po ay merong ipinag-pray. Alam ko na itong taong ito ay he doesn't want to have anything, ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay patungkol sa Diyos. Ayaw niyang pag-usapan. At nasa ospital na pinagpe-pray ko, halatang halata pa rin ang pagiging pilosopo. Susunod ko sa panalangin, alam mo sabi, hindi talaga. Nasa ospital na yun, ha? Bakit? Ayaw niya merong isang Diyos na magsasabi sa kanya eh. Gusto niya siyang magpapasya eh. 1 Peter 3, verse 11. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito ay lakaran. Paano daw po hanapin ang kapayapaan? Simple, lumayo sa masama, gumawa ng kabutihan. Yung iba binabaliktad eh. Lumayo sa kabutihan, gumawa ng masama. 1 Peter 3 verse 12, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Kapag may ginagawang masama, walang kapayapaan sa Diyos. As simple as that. So, pastor, anong gagawin ko para magkaroon ako ng kapayapaan sa Diyos? What shall I do? Number 1, magpasya ka na. Magpasya ka na, magpailalim sa paghahari ni Jesus. Alam niyo, maraming born again, kaya lamang matagal nang born again, hindi pa nagpapasya. Hindi pa siya nagpapasya na siya magpapailalim sa paghahari ni Jesus. Gusto pa rin niyang maging Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan magpasya na. Pastor, mahirap lumayo sa masasamang ugali. Mahirap lumayo sa masasamang bisyo. Yeah. Hindi ko naman sinabing madali Pero kung mahirap sumunod, mahirap din sumuway, parehong mahirap, di doon na lang tayo sa pabuti. Dahil mahirap baliwalain ang Diyos at mag-justify sa mga ginagawa natin. Actually, wala naman choice kundi sumuko. Walang choice kundi sumuko sa Diyos dahil ang alternative ay makipag-away sa Diyos. Ewan ko sa inyo, ako ayaw ko na may kaaway. Ayaw ko na. Kaya ako laging mabait sa asawa ko. Sa hirap naman. Pastor Ruel, Ayaw ko na may kaaway. Ang problema, yung iba, hindi lang sa gusto away, ay ang pinili pang makaaway ay Diyos. Para bagang siya may magagawa. Walang choice, kundi sumuko. Dahil ang alternative ay makipag-away sa Diyos. Ito ang sabi ng James 4 verse 4. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Isa lang quality decision ang hinihintay ni Lord. Isa lang. Isa lang quality decision. At kapag nagpasya ka na magpailalim sa paghahari ng Diyos, na sinasabi mo, sige Lord, ikaw na ang masusunod. Sige Lord, it is not me anymore. It's not ito anymore. Hindi na yung gusto ko. Kung ano na ang gusto mo, Lord. Isa lang ang quality decision. And God will use everything in His disposal upang tulungan kang manatiling malaya. Gagamitin niya ang pinakamaliit na buhangin hanggang sa pinakadalob tambuhalang bundok to help you na manatiling malaya dahil ikaw ay nagpasya. Magpapadala siya ng mga taong susuporta sa iyo sa iyong pagbabagong buhay. Ipaparanas niya ang kalinisan ng kanyang presensya sa iyo at hahanap-hanapin mo lagi yon.
Ipaparating niya ang salita niya sa iyo sa tamang panahon. Hindi mo pa napansin, lagi nang, uy, ba't yung preaching para sa akin? Uy, parang ako pinapatamaan ni pastor. Hindi po, kayo pinapatamaan ng Holy Spirit. Kasi yun ay way ni Lord para manatili tayo sa ating quality decision na ginawa noon. Para lagi mapalalahanan tayo, it is the grace of God na nagsasabi, talking to you. Mga salitang on time, mga rhema word na papasok sa puso mo. Kahit mga pangyayari sa buhay mo, gagamitin ito ng Diyos para mapagtagumpayan mo ang anumang tukso. Mga pangyayari magbibigay ng mensahe sa iyo. Ako ngayon napadaan sa ibaan, ay naalaman ko, ba ako na-traffic. Ngayon, sabi ko, ba, ang mga tao may mga dalang dahon. Dahon ng niyog. Sabi ni Melody, lahat kayo born again. Lahat kayo born again. Sabi niya, tingnan mo, hindi naman talaga nabe-bless Hindi naman nila talaga alam. Ayun nga, iba hindi na nakikinig. Pero tingnan mo, sila'y nandoon pa rin. Kailangan lang nilang makarinig. Kailangan lang makarinig. At yung mga pangyayari na nagagawin ng Diyos sa buhay mo, yan ay magbibigay ng mensahe sa iyo. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang tukso. Ipapadaman niya ang kanyang pag-ibig. So, dulang disiplinahin ka. Manatili ka lang sa iyong pagpapasya na maging malaya. Yung ibang mga tao, ni ayaw pag-usapan ng disiplina. Ni ayaw pag-usapan ako po. Hindi nila alam ang disiplina ay ginagawa lamang ng isang ama. Kaya ang isang taong dinisiplina, ibig sabihin, mahal na mahal siya ng kanyang ama. Papayag ka kayong yung kapitbahay ninyong mamamalo sa inyong anak. Walang kapitbahay na namamalo sa anak, na hindi niya anak. Ang namamalo lamang yung tatay. Ibig sabihin, anak kita Kaya, mamahalin ka ng Diyos, sukdulang disiplinahin ka. So, God will use everything in His disposal. Manatili ka lamang doon sa quality decision mo. Biyaya po ng Diyos ang kumilos upang magpasya tayo. Pero, hindi niya kailanman pakikialaman ang iyong pagpapasya. Ikaw pa rin yun. Ito po ang sinabi ng Diyos sa babaeng nahulog sa kasalanan ng pangangalo niya, nahuli ng mga tao. At ito na mga tao, Guro, ito pong babaeng ito ay nahuli sa akto na nangangalun niya. At ang sabi po ng ating batas, siya ay dapat batuhin hanggang mamatay. Alam niyo yung istorya, ano? Bumato ang walang kasalanan at nag-aalisan ng mga tao, pero may sinabi ang Diyos na nagpapakita doon ng kanyang role at ang ating role. Sabi ng Panginoong Hesus, babae, meron pa bang humuhusga sa iyo? Wala na po. Ako man, di kita hinuhusgahan. I forgive you. Go and sin no more. Yung sinabi ng Diyos na hindi kita hinuhusgahan, pinapatawad kita, yun po ang biyaya ng Diyos na magtutulak sa iyong magpasya. Pero hindi kailanman siya pinilit ng Diyos. Ang sabi lamang sa kanya ni Jesus, go and sin no more. It is still your decision. Decision pa rin ng babae, go and sin no more, ha? Pero, binantayan ba siya ni Jesus? Kaya titingnan ko nga kung talagang hindi na nagkakasala, babantayan ko mga kilos nito. Hops, hops, hops. Huwag kang lalapit sa lalaki. Hops. Wala, hindi siniguro ng Diyos yun. Hinayaan sa iyo ang pagpapasya. God's respect for our free will has determined that His power will not work on a heart that doesn't want to yield. Yung respeto ng Diyos sa ating pagpapasya ang nagpakita na anuman ang kanyang kapangyarihan, hindi niya yon gagamitin. Sa halip, kikilos lang yon sa mga pusong nais sumunod. Sa Rosario po, we have written in the wall, nakasulat doon, this year is the year of God's display of His awesome and unstoppable power. Awesome and unstoppable power.
Pero mga ilang pong mga Sundays, sinabi ko rin naman, what will hinder that unstoppable power? Ano ba naman yan, Pastor? Unstoppable, pagkatapos meron palang i-stop? Yes. Kasi pinili ng Diyos na kumilos at pakilusin ang kapangyarihan niya sa pusong sumusunod. The presence of God will make our heart tender, sensitive to sin. Ibig sabihin, kapag ikaw ay laging nasa presence, ang sarap ng kalinisan ng Diyos. Alam mo, kapag may nagagawa kang mali, alam mo agad yun, dahil wala kang peace. Pero, hindi po kailanman, hindi pa rin presence ni Lord ang magdi-decide if we will choose holiness. Tayo pa rin. Napakarami ko na pong nakitang umiyak. Napakarami ko na nakitang umiyak sa altar call. Napakarami ko nang umiyak at nagpagulong-gulong sa presensya ng Diyos. Napakarami na. Sabi ko, kung lahat ng umiyak sa presensya ng Diyos ay nagpasya na, napakatinding kabanalan ng church meron ngayon. Ito po ang ibig ko sabihin. Oo nga, at ang presensya ng Diyos ay kumilos upang ang iyong damdamin at ang iyong puso ay makaramdam ng kalinisan. Hindi pa rin ang presensya magpapasya kung ikaw ay magiging banal. Ikaw pa rin. Sad to say, marami sa umiiyak ay nagsosorry. They are sorry for what they have done. They are sorry for their lifestyle. But they are not repentant. Iba po ang nagsorry at iba ang nagsisi. Ang nagsorry ay talagang siya'y malungkot sa pangyayari. Pero ang nagrepent, he or she has decided that she will or he will turn around, not do it again. That, my friend, is what I call quality decision. That, my friend, is what I call quality decision. When you say, this is it, tama na, ayaw ko na, this is it. Ang inner healing and deliverance ay napakalaki na may itulong upang maalis ang mga stronghold sa buhay natin. Mga stronghold na nagtutulak sa ating magkasala. Pero pagkatapos po ng inner healing and deliverance, kailangan mo pa rin magpasya na mabuhay sa kabanalan. Hanggat hindi ka pa nagpapasyang mabuhay para kay Kristo, kapatid, nakikipag-wrestle ka sa Diyos. Ito pong mga huling, I think months ago, napakasikat po nitong si Pacquiao because of what he said. Ay, nako, maraming naging isyong lumabas. Si Melody ay binabasa yung mga comments. Ako naman ay hindi ako masyadong mahilig magtitingin sa Facebook Mapera picture ko. Sila din naman. Ngayon, ang daming comments. Iba't iba. May pro, may con. At alam po ninyo, this is what I can say. By the way, alam ba yung ating, yung sinabi ni Pacquiao na those people na nasa relasyon ng same-sex marriage, their act is masahol pa sa hayop. Kung talaga naman papakinggan mo nakuha lang na out of context lang yung pagkakuha sa kanya sinabi Hindi niya inihambing ang tao sa hayop. Inihambing niya yung kilos. Anyway, kung ano man yon, ang dami ng mga naging reaksyon. Merong ang problema kasi dito sa mundo ang mga tao, sa halip na makinig sa mga man of God, ay nakikinig sa mga propeta ni Baal. At napakarami pang propeta ni Baal sa television. Sabi ng isa, Maani, magkita na lang tayo sa impyerno. Sabi naman ng isang propeta, baka naman nakalain nga ninyo yung mga propeta, Ibig ko sabihin sa propeta, those people who are
giving their ideas which is contrary to the Word of God. The modern day prophets. Sabi naman ng isa, money, where is my humanity? Hanggang sa, ano ba to? Ang laking issue. Pero ako'y natuwa sa sabi ng isang man of God sa Amerika. Sabi niya, money, sinabi mo lang ang bagay na hindi namin masabi bilang mga pastor sa Amerika. Anong masasabi mo, pastor, tungkol diyan? Ito po, science has proven na walang homosexual genes. Wala pong nasa DNA ng anumang tao yung homosexual na DNA. Wala. So science is saying na walang ipinanganak na homosexual. Pero pastor, bakit ganito ang feelings ko? It could be that in the development stage, the formative years, the environment and association of that person influence his or her sexuality. Baka yan ay bunso, nag-iisang anak na lalaki, sobra pang close kay mami o kay auntie. It could be that the confusion in identity was brought about by the mga biro ng mga tao when the boy or the girl was still young. Imagine the words that was spoken against that child when he or she was growing up. And we know that words are powerful. At wala nang sinabi ang mga tao kundi, ito talagang batang itong ngayon, ay negative words. It could be yung confusion ng identity was brought about, hindi lang ng biro ng mga tao, kundi it could be namulestya siya nung bata. At napakadami po naming mini-minister na ito ang naging experience, namulestya nung bata. At ang unang karanasan niya sexually na nakafile sa kanyang memory ay sa same-sex relationship. And it could be na nung dumating siya sa age na may kakayahan ng magpasya, ay napasama na siya sa mga taong sumusuporta sa ganung uri ng lifestyle. No wonder, pagdating niya ng tamang edad, may pagsisigawan na niyan. I am created like this. No. You feel like that. And you are not what you feel. Kung ako ay galit, hindi ako si galit. Ako'y si ito. My feeling does not change my identity. Eh pastor, paano ko babaguhin ang nararamdaman ko? Pareho pa rin lang ng sagot ng Diyos. Gawin mo akong Panginoon mo. Pareho rin kung paano babaguhin ang mga feeling ng mga taong galit, ng mga taong lulong sa alak, o sugal, o drugs, o sa babae. Pareho pa rin ang mga taong mahilig sa matatamis. Pareho pa rin. Ano sabi ni Lord? Renew your mind. Eh mahirap po, hindi ko naman sinabing maluwan hindi ko naman sinabing madali Sinasabi ko kung paano. There is no feelings in the heart. Yung aking anak ay nag-aaral sa medicine, may sinabi siya sa akin, Papa, yung emosyon ay wala yan, o yung damdamin, wala kinalaman ng puso diyan. Puso is just a group of muscles. Emotion is still in the brain. Yung ating nararamdaman, kapatid, ay nasa isip pa rin. Kaya pag sinabi mong ako'y in love, huwag mong hawakan ang dibdib mo, hawakan mo ang iyong ulo. I am in love. Nandito pa rin ang feeling. Kaya yung sabi ni Lord na renew your mind, yun pa rin ang sagot. And then if you will tell me na mahirap, sinasabi ko namang, I understand, pero merong paraan. There is a way out. Noon, now, kung hindi ka pa rin magpapailalim sa paghahari ng Diyos, dalawa na lang ang natitirang pwedeng gawin ng mga sumusuway. Una, huwag maniwalang may Diyos. Katulad ng mga atheists. Alam, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Bakit? Ayaw ko ng Diyos na magdidikta sa akin ng kung ano-ano. Ako na magpapasya ng tama at mali. At sinasabi ko, tama ang same-sex marriage.
For a person to decide that way, kailangan sabihin niyang walang Diyos. Or, gumawa siya ng kanyang Diyos. At meron po doon sa amin, ang kanyang santo, dati lalaki, ngayong babae na. Pinaltan ng damit. Gumawa siya ng kanyang Diyos. Dahil sa tunay na Diyos, yang taong yan, walang kapayapaan. Why? Because God will not change His standard. God will not change His stand. Yun pa rin yun. Magugunaw ang mundo, yung kanyang salita ay mananatili pa rin. Kahit anong feelings, kahit anong iyak, kahit anong pagsasabi mo, Lord, unawain mo ako, God will not change His stand. Yun pa rin yun. Ang nilikha ko ay lalaki at babae. Of course, hindi po ako nagfo-focus dito. Hindi ko sinasabing ang kasalanan ng homosexuality is the sin. No. Hindi yan yung the sin. No. Kapareho din lang po yan. Inyong basahin doon. Nakabracket yan sa mga may Diyos-Diyosan. Nakabracket yan sa mga nagsisinungaling. Masyado lamang nakapokus ang tao doon sa sin na yon. Why don't you focus also on the sin of others? Hindi naman yan. Ito yung mas grabe kaysa dito. Masyado lamang napa-focus doon. Pero, by the way, tayong mga Kristiyano, we don't focus on sin. We focus on righteousness. Ang pinag-uusapan natin yung kabutihan ng tao. Amen ba? Now, akala mo hindi. Pag ako na-deliverance, okay na ako. Naalala ko nung kami nag-seminar kung saan-saan. Ay nako, pagkatapos ng seminar, pagpunta namin sa aming tutulugan, ang dami pang nakapila. Akala namin magpapahinga na kami. Kasi ang thinking nila, kasi ang may dala na yung mga magulang eh. Sabi ka, Pastor, ipag-pray mong anak ko at nang bumait. I-deliverance mo at nang bumait. Ay, kaya pa. Ay, palalayasin ko ang demonyo, pero yung magpapasya pa rin kung gusto niyang bumait. God will do everything. God will influence him. But He will not change or He will not touch the free will ng man. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, pakinggan mong mabuti. Hindi po pwedeng lagi tayong may struggle sa puso. Hindi pwede. Lalo na at ikaw ay nasa punto na ikaw lang, nasa isang lugar na matahimik, nakaupo ka sa upuang, yung bang gumaganyan? Kung ano man tawag ninyo, ang tawag ko yung paganyong-ganyong. At sabay na ang background eh, na. Ang lungkot, ano? Lalo na't matahimik ang lugar at ikaw lang ang nandoon. Napakalakas ng boses sa loob na nagsasabing, something is wrong. At napakahirap mabuhay na may struggle. Nakakapagod sa kaluluwa. Kaya po sinasabi natin I rest my soul in Christ alone. Ang kaluluwang may struggle kay Lord, walang kapayapaan. Ayaw niyang nag-iisa, ayaw niyang tahimik. Pupunta siya doon sa may excitement. Pupunta siya doon sa walang humpay na excitement. Oh, tayo, come on, nightlife. Oh, sige pa, oh, akin na yan. Yossi, oh, drugs naman, drugs. Excitement, tama ba ang aking tama? Tama, uli, sige pa, dagdagan mo ng tama. Bakit? Ayaw kong mag-isa, ako'y nababato. Ayaw ko na mag-isa. Bakit? Pag ako'y mag-isa, ang lakas ng boses ng Espiritu ko na nagsasabi, something is wrong. Are you there? Yun po ang una. Gawin ninyo, magpasya na kayo. Magpasya na tayo na ngayon ay gagawin natin Panginoon, ang Panginoong Jesus. Meron kasing iba ay Panginoon ng kanilang paglilingkod, pero hindi Panginoon si Jesus ng kanilang bulsa. O kung Panginoon naman si Jesus ng kanilang bulsa, hindi naman Panginoon si Jesus ng kanilang married life. Sabi ni Lord lalaki, ibigin mo ngayong asawang babae, babae, respetuhin mo ngayong asawang lalaki, ayaw naman gawin. So hindi Panginoon, ang Panginoong Jesus sa kanilang relasyon. Merong ganun kino-compartmentalize. Pero ngayon magpapasya ka.
gagawin mong Panginoon si Jesus sa lahat ng area ng buhay mo? Dahil kapag hindi, napakahirap na ma-struggle. Gawin mong Panginoon si Jesus sa iyong love life. Gawin mong Panginoon ang Panginoong Jesus sa iyong negosyo. Lahat ng nagtatrabaho sa iyo, kailangan nakakarinig na salita. Kung hindi, humanap na kayo ng ibang mapapagtrabahuhan. Gawin mong Panginoon ang Panginoong Jesus sa iyong pag-aaral. Sino dito mga estudyante? Kapatid, kaya ka nag-aaral, you do it for the Lord. Are you there? Now, number 2. Ito po. Ito po ay napakatinding kumuha ng kapayapaan. Number 2, forgive and love your enemy. Tingnan po ninyo yung mga tao naghihingalo. Ano sinasabi nila? Ipatawag mo na ang iyong tiyo. Solo. Bakit? Hihingin ako ng tawad sa kanya at kinamkam ko ang lupa namin. Tawag na. Bakit? Ay ako'y paalis na. O tawag na yung aking anak na yung hindi pa na. Bakit? Ipinalayas ko nung yun ay nagtanan. Ay patawag na at patatawarin ko na. Alam ba niyo yung mga tao naghihingalo na pagkatatalinaw? Noong nabubuhay, gustong alagaan ng pride. Noong mamamatay na, sakalang nalaman nila kung anong mahalaga. Kailangan magkaroon sila ng kapayapaan sa Diyos. At para magkapayapaan sa Diyos, forgive and love your enemy. Alam mo, hindi bagay sa Kristiyano ang merong hindi pinapatawad. Of course, hindi ko naman yung sinasabing kahit sinasaktan kayo, ikaw ay yung sinusuntok ka na, ikaw ay magpapasuntok pa. Hindi ko man sinasabing ganoon. Ito ang ibig ko sabihin. Ito po ang hindi nagpapatawad. Ito po, dito maraming nawawala ang kapayapaan. Meron pong isang babae. Ang sabi niya, araw-araw humihingi siya ng tawad sa Panginoon. You know why? Because she cannot let go of her hate. May kinagagalitan siya. Alam naman niya, bawal ang magalit. Bawal ang hindi nagpapatawad. So araw-araw nahingi siya ng tawad. Pero araw-araw siya hindi nagpapatawad. Ang akala niya ay yung kasalanan yon ay makocover ng paghingi niya ng tawad. Kapatid, ang humihingi ng tawad, it means ayaw mo nang gawin. Tapos na. Hindi ka humihingi ng tawad para lamang malinis ang kasalanan. Humihingi ka ng tawad kasi ayaw mo nang gawin, nagsisisi ka. Are you there? She can't let go of her hate. At yan po ang bagay na nag-aalis ng kapayapaan natin. Kung kapatid hanggang ngayon, I don't care kung Kristiyano ka because I saw this kahit sa mga Christians na matatagal na. Sila po ay talagang pagdagalit nagtatanim. At naiitago lang nila ito sa mukhang nakangiti, pero sa loob nila'y hindi. Alam ng babaeng ito, deep in her heart, hanggang hindi siya nagpapatawad, hindi sila magkakasundo ng Diyos. At ang ginawa po niyang strategy ay pagkagising hingi agad ng tawad. Pero hanggang nakikipagmatigasan tayo sa Diyos, don't expect peace of mind. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, alamin mo kung ano ang kanyang katuwiran at gawin kahit sa palagay mo ay unfair or it will cost you. Matthew 5:43 and 44. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Katuwiran ito ng tao. Ito'y normal gawin. Ibigin ang kapwa, kapuotan ng kaaway. Ang sarap namang ibigin ng mga taong mahal ka. Masarap ding ibigin ng mga taong kung hindi ka man mahal, hindi ka naman ginagawa ng masama. At normal po na ikaw ay napupuot sa mga taong nananakit sa iyo. Kaya, ano po ang ating sinasabi noon, lalo na sa Old Testament? A tooth for a tooth and an eye for an eye. Hindi po maganda itong prinsipyong to, a tooth for a tooth, kasi mauubusan tayo ng ngipin.
Pero sinasabi po ng katuwiran ng Diyos sa Matthew 5:44, ngunit sinasabi ko sa inyo, eto na, pag may sinabing ngunit, yan po ay meron na siyang binabago dyan sa kaisipan ng tao. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyong umuusig sa inyo. We all know this. Yung iyong isnabin at wag mong pansinin ang taong nanakit sa iyo, napakahirap na. Yung ano lang, kayo ay, anong tawag doon? Deadma ang tawag, ano? Ayaw kong gamitin yung dead eh. Pero nasabi ko na rin. Kayo ay nag-iipokrituhan. At kung kaya mong iwasan, iiwasan mo. Ito ang sinasabi ni Lord na, ngunit, sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo umuusig sa inyo. Pastor, yung hindi ko napansinin ay mahirap na. Ay yung ibigin at gawan pa ng mabuti ay para namang sobra na. Totoo namang sinuswerte ang taong iyon. Siya na nga ay siya pa. Minsan naman, there are noble men na itinataas ang kanyang standard ng righteousness. Ang sabi niya, kahit sinaktan mo ako, hindi ako gaganti. That's noble. Kapuri-puri. Pero church, hindi po yun ang sinabi ng Diyos, hindi yun ang katuwiran ng Diyos. Ang sabi niya, ibigin ninyo. Ibig sabihin may gagawin ka. May umiibig ba na walang ginagawa? Pwede mo ba sabihin, iniibig kita? Aba, ipakita mo. Tayo sa Maxes, pakainin mo ako. Eh, puro kaibig eh. Yun namang mararamdaman ko. Sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo. 1 Peter 3 verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta. Kundi, yan na naman, may kundi na naman. Ito'y kapareho ng ngunit eh. Kundi, instead ng pagpapala, sapagkat ukol dito'y tinawag upang kayo ay magmana ng pagpapala. Huwag niyong gantihan ng masama. Sa halip na niyong iirapan, nakakangalay Sa halip na niyong iirapan, tingnan mo talaga ng may pag-ibig. Dahil ibe-bless mo siya. Bakit? Sapagkat dito kayo tinawag, called kayo dito. You are called to love your enemies. Gantihan ng pagpapala ang masama. This is a requirement if you want to see the display of God's awesome and unstoppable power in your life. Akala ng iba, kaya wala silang peace of mind ay dahil sa ginawa ng ibang tao laban sa kanila. Simula ng gawin ng taong yan sa akin itong gawang ito, nasira ng buhay ko. Ito ang masasabi ko, sa ginagawa ng iba sa iyo, wala kang control. Pero sa reaction mo, meron. Kaya wala kang peace of mind, ito'y dahil sa reaction mo sa ginawa ng taong iyon laban sa iyo. I heard the testimony of this man of God. Sabi niya, ito po ang taong ito, kumikilos siya sa spiritual warfare eh. Kumikilos siya sa deliverance. In a form not exactly ours, but still it's spiritual warfare. Itong man of God na ito ay sakay sa eroplano. At meron pong umupo sa kanyang tabi. At ang sabi, noong pasaherong yun sa eroplano, you know, I was assigned to you by my coven. What? By my coven. Satanista pala. I was assigned to you to utter curses to you. Ako'y naka-assign sa'yo.
Kaya ito talaga ang kinuha naming upuan. Katabi mo, wala akong gagawin kundi sumpain ka. Alam mo sabi ng man of God? Woo! Wait a minute. I'll just get a paper and a pen. Wait. Kinuha niya. Kumuha ng papel. Okay, start now. I want to take notes. Start your curses. Start saying your curses. Go. Abay, nagsimula nga. Sabi niya, is that all you've got? Yan lang bang may ibigay mo? Yung dating naka-assign sa akin, mas magaling kaysa sa iyo. Yan lang. Dagdagan mo pa. Takanta yung satanista. Anong? Why? Ano nga? Yung man of God parang happy. More. I have a vested interest on this thing. Meron daw siyang interest doon. Tinanong, why? Ang sagot niya, because my God promised that He will turn all curse into blessing. Parang sinasabi niya, sige, sumpa pa. Bakit? Meron kasing kundi. Meron kasing instead. Meron kasing sa halip. Sa halip na sumpa, God will turn it into blessing. Kaya kung maraming galit sa akin, nanunumpa, woo! May promise akong pinangahawakan. Iyan ay gagawin ng Diyos na pagpapala sa akin. Kaya more, sige. Ayong satanista nagulantang. Ay nung nakita niyang medyo napatigil siya naman. You know what? Ako ang naka-assign sa'yo. Sabi niya, palilipatin kita ng side. Palilipatin kita ng team. Naku, yung daw satanista, pinindot na yung buzzer o yung signal para yung stewardess ay lumapit. Anong lumapit? I want a change of seat. Gusto na magpalipat ng upuan. Ay di nilipat naman. Umalis. Akala mo yung man of God ay nag-stop. Panay daw ang kanyang punta sa CR. At tuwing lalakad, titigil ng kaunti doon sa upuan at nagpa-prophesy naman. You are a child of God. The Lord loves you. Oops, babalik. Magpa-prophesy ulit. Wala. Siya naman ngayon na nag-a-utter ng blessing. At yung satanista hindi magkaintindihan. Ano ba to? That man has peace in his heart. Alam mo tayo, sabi ko, ang ganda nito Iba kasi tayo Hindi ko sinasabing mali tayo Sabi ko, tayo iba. Pag may nanumpa sa atin, sinumpa tayo at ibinabalik ko ng 1,000 beses. Balik sa'yo! Ayos naman. Ay, pero nung nabasa ko to, huwag niyong gantihan ng masama o ng pagkalipusta, kundi ng pagpapala. Kapag pala may nagsabi sa'yo, galit ako sa'yo at mahal din kita, para hindi match. Uy, nakakayamot ka na at ako na may tuwang-tuwa sa'yo. Hoy! Ikaw talaga. Ikaw ang malas. Sobra na yun. Sa atin cut. I reject. I refuse. Wall. Hindi pa nasiyahan doon sa pader. At pinag-aapoy ko yung mga pader niya. Pinag-aapoy ko pa. At pinakakapal ko yan. Wow! Ay, ano nangyari sa'yo? Uy, napalaban na Napalaban ako. Alam mo, let the word of God do the fighting for us. Anong pastor, ibig mo sabihin, hindi. Gawin mo yun. Nandun na pananampalataya mo
Okay lang yon. Pero ako, pag may narinig ako na nagsalita sa akin lalo na't sumpa, sabi ko, blessing to. Blessing to. Hindi na ako nayayamot ngayon sa nanunumpa. At tingin ko sa mga yan ay blessings bringer. Tagapagdala ng pagpapala. Ay, di kayo may kapayapaan ka. May kapayapaan ka. Pastor. O sige, palagpakan mo muna si Lord. Marami nang lumabas. Ay, Pastor, ako'y sinalitaan ako ng masakit. Sinalitaan ako ng masakit, Pastor. Ay, noon, hindi ko pa alam Ang sasabihin ko Sasabihin ko na lang pagpasensyahan mo na. Mas magaling ang umuunawa kaysa inuunawa. Maganda naman Pero ngayon, sasabihin ko sa kanya, sinalitaan ka ng masakit? Gano'ng kasakit? Ganito, sobrang sakit? Oh, you are blessed. Kung gusto mo pang gumante, wala kang kapayapaan sa Diyos. Sabi ng Diyos ay kanyang paghihiganti. Pero kahit sinabi niyang kanyang paghihiganti, hindi naman ibig sabihin, gusto mo na nga na may mangyaring hindi maganda doon sa nanakit sa iyo. Yeah. The Lord said, the vengeance is mine. Lagot ka. Sinaktan mo ako, lagot ka sa paghihiganti ng Diyos sa iyo. Ay, no, hindi. Nung sinabi ni Lord na vengeance is mine, hindi ibig sabihin, ginugusto mo na nga na dumating ang paghihiganti ng Diyos sa Kanya. What should be our attitude? Lord, maborn again siya. Ay, born again na. Lord, tunay na maborn again siya. Ay, tunay na born again na. Lord, mag-mature siya into your likeness. Yun talaga ang gusto mo. Ayaw mong tapos na yung panahon na, Lord, paapuyin mo, pabagsakan mo ng nagbabagang na supre. Ay judgment agad ang gusto mangyari. Tapos na yun. You know what? Copy preach ko dyan. Ako'y preach ng preach Ay pinadaan ako ni Lord diyan At talagang na-exercise. Na-exercise. Yung talagang nag-a-atter, Na-exercise. Na instead, nagantihan ay ibigin. And I'm telling you, hindi madali. Kaya hindi ko naman kayo sinasabihan na basta lang. Pero I pray, para malaman ninyo din ang tayo ng puso ninyo, tingnan ninyo kung itong itinuro kong ito ay kikilo sa inyong puso, I pray na dumaan din kayo. Para lamang matestig talaga kung anong laman ng puso. Pag ang lumabas diyan ay sinaktan mo ako, Kung sinaktan mo ako, dubling sakit ang aking ipararating sa iyo. Iba yan. Kaya po, baka meron pa po tayong hindi sinusuko kay Lord. This is the time. Pastor, sinusuko ko na po ang asawa ko. Hindi ganon yan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Isuko mo ugali mo. Isuko mo yung mga bad attitudes mo. Baka meron pa diyan talaga ng mga mainisin. Bugno 8, Bugno 9, at Bugno 10. Yun ang matindi, yung nasa 10. Baka meron pa diyang silosa, siloso, at silosi. Baka meron pa diyan malaswang mag-isip at tumungo ang kalalakihan. Baka meron pa diyan nagbubukas ng mga website na maraming lalawa. Baka may gusto pang magsuko. Libreng magsuko. Hindi si Lord ang kikilos, ikaw. Pero once sinuko mo, humanda ka sa napakamakapangyarihang kilos ni Lord.
Gagamitin ni Lord everything in His disposal para manatili ka sa iyong pagpapasya. Kung ikaw yon, wala na tayong, wala nang punta ka sa harap. Quality decision. Alam mo ang ginagawa mo. Hindi ka nadala ng katabi mo. Hindi ka nakiuso lang, uy, nagtatayuan at nagpupuntahan sa una, makikiuso ako. No. It is your decision, quality decision. Pastor, ako'y nahihiya ako sa amin ng bahay mag-altar call pag-uwi. Ay, sige. Kung doon mo kaya walang problema. At hindi ko rin gustong ikaw ay umiyak, pero kung ikaw'y maiyak, ituloy mo. Walang bayad yon. Pero anong ibig ko sabihin? What I want now is quality decision. Yung dala mo ang iyong isip na sinasabi mo, I am turning around. Ako'y tumatalikod at ako'y nagpapasya. Na ako ay susunod sa Panginoon, na may sinabi si Lord na mali kong ginagawa at babaguhin ko yon, ako'y nagpapasya, I will do it. Yung sinasabi mo, for a very long time, hindi ko ito maisuko, tumitikim-tikim pa rin ako, gumagawa pa rin ako, pero ngayon, quality decision. Pastor, baka hindi ko makaya. Huwag kang mag-alala. Hinihintay lamang ni Lord ang quality decision mo at ang Diyos ang kikilos using everything in His disposal para ikaw ay manatili sa iyong quality decision na yan, manatili kang malaya. Sa totoo nga kumakapal ng presensya dito Tumutulong na nga si Lord kaagad Kasi nung naglalakad ka, nakita na ni Lord ang iyong quality decision At nandun agad ang Holy Spirit who was sent forth to help those who will be heir of salvation. Pinadala niya ang banal na Espiritu upang tumulong sa mga tao magmamana ng kaligtasan at kayo yon. Na ikaw na nagsasabi na hindi ko na kaya to. I am struggling with my God. Wala akong kapayapaan, wala akong peace. At I want to stop this. Whatever I'm doing na wala akong peace sa Panginoon, I want to stop this. Come on, ikaw yon. Ikaw kabataan, sabi ni Lord, huwag kang makikipamatok sa mga hindi mananampalataya at alam mo na ikay sumusuway. Hindi mo may give up. Pero ngayon, Lord, I will do it. If you are that girl, if you are that man, come on. The altar is for you. Life, Lord Jesus. Meron kang kinagagalitan, suko mo na yan. Meron kang hindi pinapatawad, suko mo na yan. Place your heart inside of me. Hindi mo kayang mahalin ang kaaway mo. Come on, isuko mo yan. My life and thoughts, there are so many things that need a change that only your love can bring. And I need to be transformed into your likeness, oh Lord. Change this heart inside of me. Renew my life, Meron dito, Lord Jesus. yung pagpunta mo sa unahan, sinasabi mo, Jesus, ikaw na ang Diyos at Panginoon ko. Never want to be the same. Quality decision. Renew my life, Lord Jesus. Place your heart inside of me. Yes. In my life and thoughts, there are so many things to need a change that only your love can bring. And I need to be transformed into your likeness, oh Lord.
change this heart inside of me. Sabihin mo ngayon, o aking Ama, O aking Ama, patawarin po ninyo ako patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan. sa lahat kong kasalanan. Pinapatawad ko na rin Pinapatawad ko na rin ang mga nanakit sa akin. ang mga nanakit sa akin. At hindi ko lang sila pinapatawad. At hindi ko lang sila pinapatawad. Iniibig ko rin sila. Iniibig ko rin sila. Kapatid, kung meron kang taong nanakit sa iyo, banggitin mo ang pangalan niya at sabihin mo, pagkabanggit ng pangalan, sabihin mo, iniibig ko ikaw. Mention the name at sabihin mo, iniibig ko ikaw. Sige. Set yourself free. Set yourself free. Palayain mo ng sarili mo. Napakabigat na yan sa iyong dibdib. Kailangan mo na ng kapayapaan. Kakapagod na. Ngayon, ikaw naman na alam mo yung iyong stronghold, alam mo yung struggle mo sa buhay. Ibulong mo ngayon sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, sinusuko ko na sa iyo ang ugali kong ito, ang kasalanan kong ito, pero banggitin mo kung ano yon. Ibulong mo sa Kanya na ikaw lang ang nakakarinig. Sabihin mo, sige, sinusuko mo na yung pagiging magagalitin, kung ano man yon. Ang pagiging malaswa, sige, suko mo na. This is the day of surrender. Sige, sinusuko mo na ang iyong pagiging hindi tapat. Kung ano man yon, ikaw ang nakakaalam noon. Hadlang yon sa iyong relasyon sa Diyos. Wala kang kapayapaan dahil doon. Isuko mo na ngayon sa Panginoon. Sige. Oh, yes. Sige. Sige. At ngayon kapatid, sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, bilang hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita na aking tagapagligtas. aking tagapagligtas. Now, ito ang gagawin mo kapatid. Magpo-prophetic act ka. Yung mga hindi pagpapatawad, yung hindi pag-ibig sa kaaway, yung mga masasamang ugali, masasamang kilos na alam mo na nagiging hadlang sa iyong relasyon sa Diyos. Ilalagay mo dito sa hagdan, prophetic act, ilalagay mo. At pagkalagay mo, sasabihin mo, tapos na tayo. Tapos na. Si Jesus na ang Panginoon ko at uupo ka na sa silya mo. Naunawaan mo yon? Prophetic act. Hawak mo sa kamay mo yung masasamang ugali. Hawak mo sa kamay mo yung mga bagay na nagiging hadlang sa relasyon mo sa Diyos. Hawak mo sa kamay mo ang nagbibigay sa iyo ng walang peace. At ilalagay mo dito sa hagdan. At sasabihin mo, tapos na tayo. Wala na. Ikaw, relasyon sa akin, tapos na. Kay Jesus na ako at uupo ka na sa silya mo. Pagkalagay, upo na sa silya. Iwan mo na yan. Huwag mo nang hawakan. Iniwan mo na. Iniwan mo na. Sige. Pagkaiwan mo, bumalik ka na sa iyong silya. Iniwan mo lang dyan. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Sapagkat di susunugin ng Diyos lahat. Sige, iwanan mo. Iwanan mo. Prophetic act. Prophetic act. Sige. Balik na po kayo sa upuan. And now in the name of Jesus, may nasesense ako
Merong hindi nag-altar call na naunawaan ngayon kung ano ang gagawin at gusto mong mag-iwan dito sa hagdan ng iyong mga masasamang ugali, ng mga bagay na nakakahadlang sa iyong relasyon sa Diyos, kaya wala kang peace. Sige pa, I'm giving you time. Gusto mong humabol kasi susunugin natin to. Susunugin natin to. Prophetic ka lang, ilagay mo lang dito, may nilagay ka dito. Dahil susunugin na natin, ayaw na natin ito sa ating buhay. Sige, I'm giving you time because this is a wonderful event. This is something in your life na talagang maalala mo that this is a turnaround sa buhay mo. Yes, God is giving you a chance. Come on. Hindi mo na ito babalkan kasi ito'y susunugin na. Hindi mo na ito babalkan. Hindi mo na ito babalkan. Ayaw mo na nito. Ayaw mo na nito. Ayaw mo na nito. Putol na ang relasyon mo dito. Ayaw mo na. Oh. I never wanna the same again. Oh, rabababababa shakara. Kera bababababa shakara daraba sakara darada shike. Oh, Renew my life, Yeah. Lord Jesus. Oh, I wanna live for you. kapatid, sabihin mo, I wanna live for Jesus, you. Jesus, For you. Jesus, ikaw ang Panginoon ko. Wanna live Ikaw ang Panginoon ko. with you. No. Oh, karaya kere ya kere ya kere ya. Okay. Sige po, makakabalik na po tayo. Father God, nandito po ang mga binitawan namin, masasamang ugali, samang bisyo, mga kasalanan, mga hindi pagpapatawad. Nandito po, Panginoon. At Lord, sunugin mo ito. Sunugin mo ito, Panginoon. Sunugin mo ito, Lord God. Ayaw na namin ito. Inalis na namin ito sa aming buhay. Ayaw na namin ito. And I am declaring, I am pronouncing, I am releasing the word. Lahat ito ay sunog na. Sunog na. Sunog na. Sunog na. Sunog na. Apoy. Burn. 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 Come on, church. Stand up. Stand up. Sabihin mo lang, Jesus, ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang hari ko. Ikaw ang masusunod sa buhay ko. Ang masusunod na buhay ko. Jesus, Jesus! ikaw ang Panginoon ko. Panginoon ng buhay ko. Sabihin mo, Jesus, mahal na mahal na mahal kita. Palakpakan natin si Lord.